Mukhang nakakaramdam na po ng takot si Bongbong Marcos pagka-uwi ni VP Sara at sa mga ginagawa ni VP Sara habang nasa Pilipinas. Mukhang kumikilos ang pangalawang pangulo natin para labanan yung nilulutong impeachment laban may nakita akong nagla-live ngayon. Laban sa kanya. Alright? Eto. Aha. Kasi si VP Sara nag-iikot mga kababayan kung saan-saan pumupunta at ang ginawa ni Marcos Jr., sinusundan ang ginagawa ni VP. Pumunta ang ating Vice President sa Cebu kahapon or the other day. Pinuntahan din ni Marcos Jr. ang Cebu. May nag-post na bakit ang daing ikang mga bakit ang daing mga men in uniform or presence ng pulis sa I think sa Kapitolyo ng Cebu. Bakit dadating ba si Marcos Jr.? Ay dumating nga kanina. So pinuntahan ni VP Sara ang Danau City sa Cebu nung isang araw. Pinuntahan din ni Marcos Jr. After. So nag-aalala siguro itong singiwi na nililigawan ni VP Sara ang Kabisayaan. And sa Visayas mga kababayan, ang Cebu kasi kilala na na vote rich na province sa Bisaya. I think sila yung may pinakamalaking botante, no? Number of voters sa Kabisayaan. Mahal ng mga Bisaya ang mga Duterte. So ang Marcos Jr. sumunod naman agad doon. And may mga ginawa nga na hakbang si Marcos Jr. para ligawan ng bonggang-bongga ang mga Bisaya. President Ferdinand Marcos Niwi flew to Cebu on Wednesday. Kanina. Just a day after Vice President Sara Duterte made a high-profile visit to Danau City in an apparent move to reinforce ties with influential local leaders amid his declining public support. Bumabagsak kasi yung yung tiwala ng taong bayan kay Niwi. Kaya siguro nag-iikot si Marcos Jr. At ano ang ginawa? Ibababa nga raw nila ang presyo ng bigas. Uunahin ng Kabisayaan, 20 na lang. Budol! Right? Nagpapabango talaga sa Bisaya si Marcos Jr. Doon daw sisimulan yung si Wakwak ng Cebu, yung manananggal. 'Di ba may kausap siya, o sige dito natin simulan sa sa Cebu yung yung pagbebenta ng 20 pesos na bigas. Ang tanong mga kababayan, pag nagbenta ng 20 pesos na bigas, ilang kilong bigas ang pwede mong bilhin? Kung gusto mong bumili ng isang kaban, papayagan ka ba? At bakit Cebu lang? Paano nila gagawin yon? Mas mahal ang palay kaysa sa bigas. Kung ang palay mabibili mo ng 30 pesos per kilo or 31 pesos, tapos ibibenta mo yung bigas ng 20 pesos, di bibigyan mo ng subsidy yung farmers. O yung magbebenta, rather. Palugi Right? Palugi ang pagbenta. Paano nila gagawin yan? Okay. Meron kasing mga ini-import na bigas, right? So bumili ng bigas abroad, tingin ko naman mahal pa rin ang imported na bigas, lalong mahal imported, may tariff pa or whatever. May dagdag pang buwis, no? Yung shipment pa. So pagpalagay mo ang bili nila ng bigas na bulto-bulto abroad 40 pesos or kahit 30, halimbawa galing Vietnam, galing Thailand, galing Laos, kung saan mang neighboring or even China. Tapos bebenta nila ng 20, masabi lang na nagawa ng Ngiwi naman, bubudulin mo na naman kami Maniniwala lang kami na na-achieve mo na yung pangarap mong 20 pesos na bigas kung buong Pilipinas ang presyo ng bigas 20. Okay? From Batanes to Holosulu, 20 ang bigas. Ay hindi naman Kung gusto mo ng masarap na bigas dyan sa Pilipinas, bibili ka ng 60 pesos, 63, 65, pataas. 70 pesos.
Para yung bigas malambot, hindi gumuguhoy sa lalamunan mo, hindi gumagasgas sa lalamunan mo, mabango 'pag sinaing. Nakakamiss yung mga bigas na mabango, mga kababayan. Ngayon parang wala na masyado. Well, jasmine, right? Mabango. Lenorado maybe. Kung hindi ka bibili ng mamahaling bigas, benting bigas, anong lasa? Baka NFA pa yun, lasang gamot. So, may sinabi si VP Sara dito sa pambubudol ni WM eh. Kung bakit inuuna, kung bakit magbibigay ng or magbebenta ng 20 pesos na bigas ang Marcos government sa Kabisayaan. Pakinggan nyo. Binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. At magdududa ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? Bakit 20 pesos per kilo lang dito sa Visayas? At bakit merong meeting sa Cebu Capitol ang lahat ng mga governors o karamihan ng mga governors sa Visayas? So baka may problema sila sa boto dito sa Visayas. Baka. Toing. Oh, hala, ano na to? Tawag doon? Barubalan, bardagulan na to mga kababayan. Tama ba? Binabanata ni VP Sara ang mga hakbangin ni WM. Bakit inuuna ang Visayas? Bakit hindi unahin ang Mindanao? Ba't hindi unahin ang Maynila? Overly populated ang Maynila. Doon dapat magbenta ng mura. 'Di ba? Ang Kabisayaan, marami naman sa lugar dyan na agricultural eh. Ang hanap buhay sa Kabisayaan, basically, is agriculture. Hindi naman kilala ang Visayas as industry capital or whatever, or 'di ba? Wala namang masyadong mga factories, electronic companies diyan sa Kabisayaan. Mostly nandiyan yan sa Laguna, sa Cavite, maybe meron sa Bulacan, Kamaynilaan. Nasa Luzon ang mga technoparks, that right? Yung mga paggawaan ng mga semiconductors, ng kung anik-anik pa. Oh, wala sa Bisaya. Kung meron, baka mangilan-ngilan. Ang Bisaya, kilala sa mga palay, sa pangingisda, yan, sa poultry, sa hog racing, tubuhan, di ba? Maraming tubuhan sa Kabisayaan. Mga atyenda ng tubo, parang ano rin, Batangas. Bakit doon inuuna? Kami nga mga kababayan, may ano kami, may palayan kami. And dahil kami ng kapatid ko ay ayaw madumihan ang mga kuko at paa, hindi namin tinatamnan. Nakatenga ang aming bukirin. I don't know kung anong ginagawa ng aming kapitbahay, kamag-anak, bukod sa kapitbahay. May mga kamag-anak kami na nandun lang ang bahay, malapit sa palayan namin, na baka ang tataas na ng damo nun, di na, wala kami alam. Marami ngayong, dahil nga po din sa, siguro sa liit ng pwede mong kitain sa pagtatanim, lalo na sa pagtatanim ng palay. Walang naiengganyo na ano na bagong generation na ituloy ang farming or 'di ba? Rice planting ng kanilang mga lolo't lola, tatay. Kasi pagod na pagod ka, bilad ka sa araw, madudumihan ka. Tapos pag binenta mo ang palay mo, babaratin. Kasi may karibal ng imported na bigas. So hindi nakakayaman ang magtanim ng palay, ang mag-farm, ang 'di ba, ang agriculture sa Pilipinas. Kasi ang solusyon ng gobyerno kapag ka kinukulang ng supply ay mag-i-import, bibili abroad. Imbis na bigyan ng tulong financially ang mga farmers, wag na kayong mag-alala, basta magtanim lang kayo, sagutin namin yung binhi, sagutin namin yung fertilizers, 'di ba? Yan, mga pesticide, insecticide, herbicide, lahat ng gastos nyo. Tapos bibigyan pa namin kayo ng cash, kuning-kuning. Ay, siguro naman ganado yung mga farmers. Ay, may matatanggap tayong ayuda. Yun, ganun dapat.
or tulong sa gobyerno kapag tayo nagtanim ng palay, hindi gano'n eh. Oh. Pero despite that, since nakatiwangwang lang naman ang mga lupa sa Kabisayaan at wala namang source of income, nagtatanim, nag-aalaga ng mga livestock ang mga Bisaya. Ang Cebu sa tingin ko dahil nga medyo modernized, no? Or highly urbanized na ang Cebu, ay siguro maraming ano din diyan, informal settlers. Parang SQTR ba? O anong parang, yun na nga yun. Kaya vote rich ang Cebu, ay siguro ganyan, di ba? Tanggap lang ng tanggap ng mga ng mga maninirahan in Cebu, or maybe wala nga talagang family planning program or whatever na dapat ang ating mga dapat kaya para maging vote rich tayo, kailangan ang mga tao dito anak ng anak para botante balang araw. Pero huwag nating hayaan na makaahon sa hirap, huwag nating tulungan ng husto para hindi sila makatungtong ng kolehiyo, madaling bilhin ang boto. Tama ba? Oh, botante ito. So, yan yung pinanghahawakan ng Cebu, marami silang botante. Sa Cebu uunahin. Ay kaso mo, malakas sa Bisaya ang mga Duterte. Nanliligaw ngayon ang Iwi Junior nang bubudol ng kanyang 20 pesos na bigas. Kamo nga mga Bisaya, diha! At kung nasaan man kayo sa buong mundo, iboboto nyo ba or ikakampanya nyo ba ang bagoong alyansa ng Pilipinas ni Iwi Junior, ang kanyang mga senatorial balls sa inyong mga kamag-anak? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.